Ang kasaysayan ng pampublikong libangan sa Pilipinas ay hindi mabubuo kung hindi babanggitin ang makasaysayang kontribusyon ng isang sikat na pasyalan na nagbigay ng saya sa maraming pamilyang Pilipino sa loob ng mahabang panahon. Ang Fiesta Carnival na matatagpuan sa Cubao, Quezon City kinikilala bilang kauna-unahang permanenteng indoor amusement park sa bansa at sa buong rehiyon ng Asya na nagbukas ng pinto para sa isang makabagong uri ng rekreasyon. Bago sumikat ang malalaking dayuhang konsepto ng mga tematikong parke, ang malaking gusali na kahawig ng isang bodega sa gitna ng komersyal na distrito ng mga Araneta ay nagsisilbing sentro ng ligaya at mga alaala para sa mga kabataan at pamilya mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang simula ng makasaysayang pasyalan na ito ay direktang nakatali sa pangitain at pagunlad ng buong Araneta Center na pinasimulan ng tanyag na negosyante at industrialist na si J. Amado Araneta. Noong taong 1953, binili ng pamilya Araneta ang isang malawak na lupain na may sukat na 350,000 square meters sa Cubao na noong panahon ay tinuturing pa lamang bilang isang liblib na lugar sa labas ng sentro ng Maynila. Opisyal na binuksan ang Fiesta Carnival noong taong 1971 bilang isang estratehikong bahagi ng modernisasyon ng komersyal na distrito kasunod ng pagtatayo ng makasaysayang Araneta Coliseum noong taong 1960 at ng New Frontier Cinema. Ang pangunahing layunin ng pagpapatayo ng parking ito ay upang magkaroon ng isang permanenteng lugar ng libangan na hindi umaasa sa panapanahong mga pista o pansamantalang perya at protektado mula sa matinding init at pabago-bagong ulan sa Pilipinas. Ang pamamahala at pagmamayari ng pasyalan ay nanatili sa ilalim ng The Araneta Group, ang korporasyong pagmamayari ng pamilyang Araneta na pinamumunuan din ng kanyang anak na si George L. Araneta sa mga sumunod na panahon. Mabilis na sumikat ang Fiesta Carnival sa buong bansa dahil sa mga makabagong katangian nito na hindi pa nakikita ng mga Pilipino noon sa isang permanenteng struktura. Ang pasyalan ay nag-aalok ng malaking makina at sakayan tulad ng mga tanyag na bumper cars, isang engkantadong carousel, mga roller coaster, miniature train at mga caterpillar ride na nakalagay sa loob ng isang malaking air-conditioned na gusali. Bukod sa mga mekanikal na sakayan, naging patok din sa publiko ang mga malawak na serye ng mga shooting gallery, mga larong may premyong malalaking laruan at ang sikat na skating rink na naging tambayan ng mga kabataan. Ang estratehikong lokasyon nito sa Cubao na madaling mapuntahan ng mga pampublikong sasakyan mula sa iba't ibang bahagi ng Kalakhang Maynila ay nagbigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong mamamayan na makaranas ng isang modernong uri ng libangan sa abot kayang halaga. Ang katanyagan ng lugar ay lalo pang umigting dahil sa kalapitan nito sa mga unang malalaking shopping mall sa bansa tulad ng Ali Mall na binuksan noong taong 1976 at Farmers Plaza. Sa kabila ng tagumpay at ligaya na idinulot ng parke, hindi rin ito nakaligtas sa ilang mga kontrobersya at usapin na may kinalaman sa kaligtasan at pamamahala sa paglipas ng panahon. Ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga lumang mekanikal na sakayan ay naging paksa ng pag-alala ng ilang mga kritiko at mga magulang, lalo na tuwing nagkakaroon ng mga ulat ng maliliit na aberya sa mga makina o biglang pagkawala ng kuryente sa loob ng pasyalan. Noong mga huling bahagi ng dekada 80 at pagpasok ng dekada 90, ang lumang disenyo ng gusali nakaranas din ng mga pagpuna dahil sa isyu ng bentilasyon at ang panganib ng sunog dahil sa siksikang dami ng tao tuwing araw ng linggo at mga pambansang pampublikong bakasyon. Walang malalaking sakuna na opisyal na naitala na nagdulot ng malawakang pinsala, ngunit ang unti-unting pagluma ng mga pasilidad at ang kawalan ng malalaking puhunan para sa makabagong teknolohiya ay nagdulot ng negatibong impresyon sa ilang mga sektor ng publiko. Ang mga usaping ito hinggil sa modernisasyon ay nagbunsod sa pamunuan na pag-isipang muli ang pangmatagalang halaga ng lupa kung saan nakatayo ang parke. Ang tuluyang pagbagsak at pagsasara ng Fiesta Carnival noong unang bahagi ng taong 2000 ay dinulot ng magkakasunod na mabibigat na dahilan sa ekonomiya at pagbabago ng industriya. Ang pagpasok ng mga bagong kakompetensya na may mas malalaking lupain at mas kapanapanabik na mga sakayan sa labas ng gusali, tulad ng Star City sa lungsod ng Pasay na sumikat noong dekada 80 at ang Enchanted Kingdom sa Santa Rosa sa Laguna na nagbukas noong taong 1995 ay nagalis na monopolyo ng Fiesta Carnival sa merkado. Kasabay nito, ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdala ng mga home video game console at mga elektronikong arcade sa loob ng mga modernong air-conditioned shopping mall, kaya naman mas pinili ng mga bagong henerasyon ng kabataan na maglaro sa mga lugar na ito kaysa pumunta sa lumang parke. Dahil sa pagbaba ng kita at pangailangan ng Araneta Group na i-redevelop ang kanilang lupain upang umangkop sa makabagong panahon ng komersyo, ipinasara ang parke at ang espasyo nito ay pinaupahan upang gawing isang malaking sangay ng Shopwise Supermarket na nagbukas noong taong 2001. Matapos ang halos 23 taon ng pagkawala, nagdesisyon ng pamunuan ng Araneta Group na muling buksan ang Fiesta Carnival noong buwan ng Disyembre 2023. Ang muling pagbubukas na ito ay naganap bilang bahagi ng isang malawakang plano ng redevelopment sa Araneta City, lalo na matapos mailipat ang Shopwise Supermarket sa bagong Gateway Mall 2. Ang muling pagbuhay sa tatak ng parke ginawa sa orihinal nitong lokasyon sa Times Square Avenue corner General Rojas Avenue
upang samantalahin ng malakas na damdamin ng nostalgia ng mga magulang na lumaki noong dekada 70, 80 at 90. Sa bagong bersyon na ito, naglagay ang pamunuan ng mga makabagong atraksyon tulad ng Ball Battle City, Roller Fever na isang makabagong roller skating rink at ang Wii Jump Trampoline Park upang makaakit ng mga makabagong kabataan. Ang pagbubukas ay nakakuha ng malaking pansin sa mga social media platform kung saan maraming taong nagpunta upang maranasan muli ang kapaligiran ng kanilang kabataan. Ang sitwasyon ng bagong Fiesta Carnival pagkatapos ng muling pagbubukas nito ay hindi nagtagal sa rurok ng tagumpay dahil sa mga bagong hamon ng modernong merkado. Bagamat dinagsa ito ng mga tao noong panahon ng Kapaskuhan ng taong 2023 at unang bahagi ng 2024, ang operasyon nito ay hindi naging parehos sigla ng lumang parke. Ang pasyalan nagpatupad ng isang sistema kung saan libre ang pagpasok sa gusali ngunit may bayad ang bawat sakayan na nagkakahalaga ng 60 hanggang 150 piso o kaya ipagbili ng isang ride all you can pass sa halagang 299 pesos. Gayunpaman, marami mga bisita nagpahayag ng opinyon na ang espasyo ay mas maliit kumpara sa kanilang alaala at ang mga sakayan ay mas nakatuon sa maliliit na bata kaysa sa mga matitinding sakay na hinahanap ng mga teenager at matatanda. Ang pagbabago sa disenyo at ang limitadong espasyo ay nagdulot ng mas mababang antas ng interes matapos mawala ang paunang pananabik ng publiko sa pagbabalik nito. Sa kasalukuyan, ang bagong bersyon ng pasyalan nakaranas muli ng paghinto sa operasyon na nagdulot ng kalituhan sa publiko. Opisyal na inanunsyo ng pamunuan ng Fiesta Carnival na ang parke ay sumasailalim sa isang limitadong operasyon noong pinal na araw ng 1 ng Pebrero 2026 at tuloy ang nagsimula ang temporaryong pagsasara noong 2 ng Pebrero 2026. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamunuan na inilabas sa kanilang mga ulat, hindi permanenteng pagwawakas kundi isang malawakang plano para sa mga renobasyon at pagpapabuti ng mga pasilidad upang mas mapaganda ang karanasan ng mga bisita. Sa kabila ng paglilinaw na ito, ang mga ulat mula sa mga lokal na komunidad at mga larawan sa mga online forum tulad ng Reddit ay nagpakita na ang ilang bahagi ng struktura ay nakitaan ng mga gawaing may kinalaman sa demolisyon at muling pagbabago ng lupa. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng Araneta Group ay patuloy na naghahanap ng tamang formula upang balansehin ang komersyal na halaga ng kanilang lupain at ang hiling ng publiko para sa tradisyonal na libangan. Kung susuriin ang kabuuang katangian ng bersyon noong taong 2023, makikitang malaki ang pagkakaiba nito at hindi na ito kagaya ng dating Fiesta Carnival na minahal ng mga naunang henerasyon. Ang lumang Fiesta Carnival ay isang malawak, maingay at may kakaibang amoy ng perya na nag-aalok ng pakiramdam ng isang malaking komunidad kung saan ang mga magkakapitbahay at magkakamag-anak ay nagkakasama-sama sa isang malaking espasyo. Ang bagong bersyon naman ay mas binuo bilang isang compact, moderno at mas kontroladong indoor entertainment center na kahawig ng mga makabagong palaruan sa loob ng mga mall na may mas mataas na pamantayan sa kaligtasan at kalinisan ngunit may kakulangan sa tradisyonal na mahika ng lumang perya. Ang kwento ng Fiesta Carnival ay isang malinaw na salamin ng kasaysayan ng lungsod ng Quezon at ang patuloy na ebolusyon ng kulturang Pilipino pagdating sa paglilibang at komersyo. Mula sa isang makabago at pangitayan na proyekto ni J. Amado Araneta noong taong 1971, ang parke ay naging isang pambansang institusyon na nagbigay kahulugan sa pagkabata ng milyon-milyong Pilipino. Ang pag-ikot ng gulong na kasaysayan nito mula sa rurok ng Katanyagan sa pagpapasara nito para sa isang supermarket hanggang sa muling pagtatangka na buhay nito noong taong 2023 ay nagpapakita na ang nostalgia ay isang malakas na puwersa, ngunit ang pang-ekonomiyang katotohanan ng makabagong urbanisasyon at modernong teknolohiya ang palaging nagpapasya sa kapalaran ng mga pisikal na struktura. Ang kasalukuyang pagsasara nito para sa renobasyon ngayong taong 2026 ay nag-iiwan ng isang bukas na katanungan kung may puwersa pa nga bang nakaraan upang mabuhay sa isang mundo na pinatatakbo na ng mga digital na screen at modernong shopping complex. Habang naghihintay ang publiko sa kung ano ang susunod na hakbang ng Araneta Group matapos ang pagsasara ngayong taon, ang mga lumang larawan, mga kwento ng mga magulang at ang mga natirang alaala ng mga bumper cars at skating ring ang magsisilbing patuloy na minsan ay nagkaroon ng isang mahiwagang lugar sa Cubao na nagbigay ng walang kapantay na kaligayahan sa bansa.